Kabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin nyo or sabihin mo. Yan. Isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita Asaw. Hello po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, so our YouTube channel sa ating mga confidential fans. At syempre sa ating mga team replays. Hello po. Ay Mare, pasalamatan lang din natin of course ang Bingo Plus dahil next week mapapanood nyo na ang Baklita sa sa podcast season 3 na. Hindi itong Wednesday na, Mare. Itong Wednesday na ba yan? Itong Wednesday na. Naman. Itong Wednesday na ang first episode po ng Baklita sa podcast on Spotify. Yes. Diba? Yan na. Kung ano yung mapag-uusapan natin dyan, abangan nyo yan. Ay! Oo. Bigay tayong clue. Wag natin para bigyan ng puntahan. O sige, tungkol kay Vice Ganda. Wak. Ay, speaking of bak, Mare, eto na nga pag-uusapan natin for today's video. Correct. Dahil si Vice Ganda, Mare. Yes. Ipinaubaya si Christopher Min kay Bea Alonso. What? Sa naganap na second day nga, Mare, ng Super Divas concert sa Araneta Coliseum, ay namataan nga doon si Miss Bea Alonso kung saan pinag-uusapan ngayon yung kasama niya. Correct. So kasama niya nga si, ano pangalan? Vincent Co na may-ari ng Pure Gold, SNR. At marami pang iba. Meron pa yung Unitap. Ano? Hindi Unitap? Ano ba yun? Nila yun? DB Mart. Oo, kanilang DB Mart. Nakakalo. Pero Mare, hindi yun ang pinag-usapan tungkol kay Bea Alonso. Nalihis eh. Nalihis. Diba? Dahil dun sa second day, Mare, pinaakyat ni Meme Vice Ganda itong si MC Atlasi na nakabihis ala presidente natin na si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, at saka ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano lang, kumbaga role-playing lang. Hindi lang yun, Mare. Kasama din nila si Tart Carlos kung saan gumanap naman bilang Lenny Robredo. Dating Vice President Lenny Robredo. Ngayon, Mare, napag-usapan nila doon yung tungkol sa yung kagaya ng first day, may skit sila na ginagawa, which is yun yung natural nilang ginagawa. Correct. Siguro sabi ni Meme, ay parang maganda yung ginawa natin. Kasi Mare, obviously, yung first day, kinuha lang sila sa audience. Pero sabi ko, di ba binulungan kita, na sabi ko, baka part talaga yun ng act nila. Correct. Kasi nung first day, nasa audience pa si MC Lassie eh. Kasi tinanong natin, magpe-perform ba kayo? Secret. Diba? So hanap kay MC at saka kay Lassie. Abay, nasa crowd para, nasa SVIP. Ngayon, eto na nga ang nakakaloka. Nung tinatalakay na ni Meme Vice Ganda itong tungkol dito kay Bea Alonso, dito kay Christopher Min, dahil sabi niya na lagot kayo kay Christopher Min, or lagot tayo kay Christopher Min, malulungkot siya. Kasi nga, bakit kayo nagpunta rito? Masisira ang narrative. Ang kwento daw nagawa ni Miss Christopher Min na ito daw si Nanay Christy, sinabi daw na magkaaway itong si Vice at saka itong si MC at Lassie. Diba? Pero iwanan muna natin yun, Mare. Dahil kagabi nga ay naglabas na rin ng sagot itong si Meme Vice Ganda si Christopher Min sa first day ng concert na Super Divas. Ako curious. Sige, ano yan? Kasi sinabi dito ni Christopher Min, Mare, na MC. Diba? Alam mo yan kung kanino nang galing yung kwento. So, wala akong babaguhin sa narrative. Wala siyang babawiin. Kasi, kung sinabi niya yun? Yes. Dahil kung ano lang yung nakarating daw kay Nanay Christy, yun lang din ang kinikwento niya. Tapos sinabi niya dun, Mare, palaisipan sa mga netizen yung sinabi ni Nanay Christy na, alam mo yan, MC. So, para ba sinasabi ito si Nanay Christy na nung nagkwento si Nanay Christy sa kanilang vlog, alam ni MC yung nangyayari at yung kinikwento ni Nanay Christy? So, possible ba na galing kay MC ang kwento? So, pero parang yun ba yung sinasabi niya? Parang pinalalabas niya. So, in short, diba, parang sinasabi niya na tipong
Kaya niya direkta si MC kasi si MC hindi naman nakakarebate sa kanya. Yes. Ngayon sabi ng mga netizen, so sinisiraan mo ngayon si MC kay Meme Vice Ganda. Kasi ngayon okay na sila. Diba? So, pilit mong sinisira yung pagkakaibigan nila. Pero, eto na nga Mare, ituloy naman natin. Jump naman tayo sa kwento nung second day. Kasi napag-uusapan nga si si Nanay Christy. So sabi ni Meme Vice Ganda nung medyo nalilihis sila papunta sa politika. Huwag kayong mag-alala. Parang huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kasi sabi ni MC, natatakot ako para sa buhay ko. Huwag kayong matakot. Tama. Bea can handle it. Yes. Ang buong Araneta Coliseum, Mare, ay nagsigawan dahil kung maaalala natin, ilang linggo na ang nakalilipas mula nung ma-serve ang warrant of arrest ni Nanay Christy Fermin, ni Wendell Alvarez at saka ni Romel Chica, kung saan naging usap-usapan, Mare, yung mga naging binitawang linya ni Meme Vice Ganda sa It's Showtime. Correct. In fairness naman, dun sa pag-mention kay Bea Alonso, natawa lang si Bea. Tama, diba? No violent reaction. So, ibig sabihin, Bea took it as a joke. As a joke. Diba? Kaya kasi masaya lang. Do yung mga tao, Mare, especially the comment section sa mga TikTok upload. Yes. Diba? Na parang kakaiba yung mga kaagad yung mga tinag kaagad si Nanay Christy. Correct. Parang tipong ganyan. Christy Fermin, leave the group. Yung mga, talaga ba? Parang tipong, kahit naman si Ma'am Charo, di ba, na bardagul nung gabi na yun. Correct. Sa naturang Mare, sa naturang YouTube vlog ni Nanay Christy, nabanggit niya at nabuhay ulit niya. Ang nangyari nung last concert ni Vice Ganda, parang if I'm not mistaken, ilang years na ba 2011 ba yon? Last concert niya? Hindi, last concert niya, yung sa Araneta Coliseum, yung nabanggit niya si Miss Jessica Soho. Binuhay niya ulit yung issue ni Miss Jessica Soho. Hukayan tayo ng ngayon, patay na. Hindi kasi Mare, ang pino-point out ni Nanay Christy, may nagsasabi daw sa kanya na, ikaw another Jessica Soho ka dahil nagagamit ka sa concert ni Vice. Binalikan naman ng mga netizen dahil Mare yung first vlog nila na sinagot niya yung demonyo. Umani sila ng bashing at inamin yun ni Nanay Christy kahapon dun sa kanilang vlog. Na inani talaga sila umani talaga sila ng pambabash. Sabi niya, hindi ako maglalaba kung ang nasa mentalidad ko hindi ako mababasa. Tama. Yung ibig sabihin nun, alam niya ang ginagawa niya. Yes, Na magbabalita siya kasi alam niya na kaya niyang lusutan. Yes. Pero eto na nga, Mare, ang nakakaloka dito. Binalikan siya ng mga netizen dun sa sinasabi niya na ginagamit daw si Nanay Christy dun sa sa concert. Ang sabi ng mga netizen, Mare, bakit ikaw? Hindi mo ba ginagamit si Vice sa vlog mo? Yun nga yung sinasabi ni diba? Yung sinasabi ni Meme nung first night. Na mauubusan sila ng content. Hindi kayo pwedeng magpakita dahil nga mauubusan sila sa content. Ginagawa nila tayong content. Diba? So, kumbaga parang maybe yung skit na yon is di balik din natin sa kanila. Total naman starring tayo dun sa kanilang video. Starring ka din sa mga shows namin. Diba? Parang quits, gano'n. Kaugnay ng balita na yan, Mare, na ibalita rin nila Nanay Christy yung pagbanggit nitong si Meme Vice Ganda kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil nga 'di ba sinabi niya doon na tawang-tawa ka, Senator Grace, sabi ni Meme. Tawang-tawa ka, Senator Grace. Try mo kayong tumingin sa mukha ni Marcoleta, ewan kung di ka matawa. Pero sabi niya, sorry, charot? No charot? Charot lang. Pero nag-sorry siya. Kasi di ba tawang-tawa tayo noon? Kasi nga, yung gesture ni Senator Grace po, gumanyan siya kay Vice, kaya sabi ni Vice, sorry. So, alam naman natin na biruan lang yun. Ngayon, Mare, kaugnay pa rin ang balita niyan. Okay, let's dig deeper. Yes. Kasi nga, napag-uusapan na din yung mga cancel culture na yan, di ba? At marami ang nawindang kahapon, Mare, nang kumalat ang isang memorandum
peking memorandum. Correct. Na nagsasabing si Meme Vice Ganda ay kinakansela nga at dinideklarang pinatawan ng persona non grata sa lungsod ng Davao. Correct. Kanina lamang, Mare, yan yung peking. Oo, yan yung peking kumakalat ngayon. Correct. Ang ating pong programa, ang The Baklitas po, ay nakipag-ugnayan po sa municipality ng Davao na may 500,000 na followers. At eto po yung mga naging sagot nila. Ayan, natin ha. Ayan, may mga nananawagan na naipadeklarang persona non grata si Vice Ganda dito sa Davao, but as of now, wala pang official resolution to the City Council to declare him as persona non grata. May mga kumakalat din pong kopya tungkol dito at hindi pa ito verified. Thank you. So, ibig po sabihin, wag po muna tayong maniwala dun sa persona non grata ni Meme Vice Ganda dahil yan po ang isinagot po ng Davao City. Sa especially the local government of Davao sa kumakalat po na persona non grata. At least, verify yan ha. Sumagot na po yung lokal na pamahalaan ng Davao City na hindi pa ito verified. So, ibig sabihin yung kumakalat po na yan. Fake po yan at wala pong ganon. Diba? Sinubukan din po natin, Mare, na makipag-ugnayan sa pamunuan ng McDonald's dahil nga po, pinoprotesta ngayon ang mga endorsement ni Meme Vice Ganda. Correct. At posible daw kansilahin, Mare, ang mga produkto. Ibig sabihin, kansilahin, hindi susuportahan ng taong bayan, especially ng mga DDS. Kasi nga doon sa biro ni Meme Vice Ganda tungkol sa jet ski holiday. Diba? Kasi kung maalala natin, Mare, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinabi niyang magji-jet ski daw siya papunta sa West Philippine Sea. Correct. Doon sa naturang joke ni video naman yan. Nasa video po yan, ha? Yun yung kumakalat po ngayon na nagsisirculate na naman. Hindi. Before, Mare, may sinabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para lang alam po natin kung saan nanggaling yung biro ni Meme Vice Ganda na jet ski. Kasi sinabi ni dating Pangulong former president. Na magji-jet ski siya papuntang West Philippine Sea. Pero nga eto nga, Mare, marami ang nagtatanggol kay Meme Vice Ganda. Correct. Marami nagtatanggol kay Meme Vice Ganda na sinasabi nila na bakit ang dating Pangulo dati minura pa nga ang Diyos. 'Di ba? Tinalakan pa ang Santo Papa. Nagre-rape joke pa at sinabing sana nauna daw yung mayor. Bakit si Meme Vice Ganda? Dahil trabaho niya ito, binabatikos. Yan ang sabi ng mga netizen. Correct. Natawa ko kay Ashley. Sabi niya, sarap na sarap ng McDo. Maka-order nga. Diba? Marami pong mga tao ang gusto pong kansilahin yung mga ni Meme Vice Ganda at sinasabing hindi sila kakain ng McDonald's. Kapansin-bansin din ang pagbaba ng followers ni Meme Vice Ganda. Kanina parang nasa 100,000 yata yung nakita natin. Na nawala. Pero may sagot. 1 million. May sagot ang mga netizen. Ang sabi ng mga netizen, si dating Pangulo, nawalan naman siya ng kalayaan. Diba? So, sino ang mas nawalan? So, parang kayo din na nagbibigay ng mga kung ano-anong salita. Tapos, ang ending, kapag ka nagkasitahan, kanya-kanya kayong tago sa mga fake accounts na ninyo, diba? Na nakakaloka. Paborito kaya ni Tita Cora ang McDonald's siya yun mamaya. Ayaw lagi. Kasi yung pinakamalapit dito sa amin, Beb. Diba? But anyway, eto lang Mare ha. Sabi ni Alamats rin, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi, eto lang Mare. Diba? Trabaho ni Vice Ganda ang magpatawa. Yes. Performer siya And correction, sa lahat po ng mga nagtatanong kung anong klaseng concert po yun, it's a dance concert. Correct. Okay? It's not purely comedy concert. It's a dance concert kung saan ang nakaisip po ay si Miss Regine Velasquez Alcacid na mag-dance concert sila ni Meme Vice Ganda. Nagkataon lang na may mga gap kung saan nag-i-skit itong si Meme Vice Ganda. Kumbaga naging part ng program ang kumbaga yung comedy segment na yan na alam mo yun, para mas maging mabuhayan kasi 'di ba, knowing Vice Ganda, 'di ba? Oo, kakanta yan, pero 'di ba, iintayin ng tao yung ano kayang patawa nito. Ano kayang punchline mo ngayon? Kaya siya nanatili, Mare, sa sa kanyang kinalalagyan ngayon dahil nga doon sa sa mga punchlines niya, sa mga pero up to now wala naman din masyadong seryoso. Pero naukat na din yan kasi 'di ba yung mga kansela ng mga produkto. Uy, meron pa. Ano? Nag-react. Sino? Sa jet ski holiday ni Meme. Sino?
Si Harry Roque. Ay, pinagpapapansin pa ba yun? Hindi nga makauwi ng Pilipinas. Muwi ka muna ng Pilipinas. Sabi nga ng mga netizen. Sabi diba? nga ng mga netizen, uwi ka dito sa Pilipinas, sabihin mo kay Vice yan ng personal. Ha, paano? Hindi sa social media din kayo nakikipag-away. Bakit naman si Senator Risa Ontiveros? Tawang-tawa lang din kay Vice ganda. Oo nga. Di ba yung mga gano'n na... Kasi ang panawagan naman ni dating spokesperson to the president. Na dating tagapagsalita ng dating Pangulo. Nakadapa na daw ang Pangulong Rodrigo Duterte. Wag na daw apak-apakan at sipa-sipain pa. Eh, ba nang sabi sa kanya, hindi ko naman pinapupunta yun, ba't nandito yan? Ewan ko. Pero ganun talaga siguro ka-loyal. Pero Mare, alam mo na, ungkat na naman yung naging interview ni Vice Ganda kay dating Tatay Digong. Hindi. Sa dating tagapagsalita. Kung saan nabanggit doon ng dating tagapagsalita na alam niya sa sarili niya na mali yung ginawa ni Tatay Digong daw na paghalik dati. Naalala mo yung hinalikan niya yung isang OFW. Pero hindi niya sinaway kasi trabaho niyang ipagtanggol ang dating Pangulo. So sinasabi nila... So nilalaglag din niya. Diba? Sa GGV. So ibig sabihin, miyembro ka ng gabinete ng Pangulo, pero may mga ginagawa siya na hindi na pala... Hindi niya nagugustuhan. Bukal sa kalooban mo. Pero hindi mo sinaway. Niya. Diba? May mga ganon. Naglalabasan na ulit yung mga video. Tapos ngayon, ikaw daldal ka ng daldal ngayon. Inungkat din Mare nitong si Harry Roque Mare na ang boss daw ni Meme Vice Ganda kaya daw nagsasalita ng ganon. Walang habas ay ang Romualdez. Hindi Mare tayo, aminin natin. Alam naman natin, may mga nagsasabi sa atin na ang backbone talaga ng mga may kinalaman sa kapamilya ay Romualdez na daw. Partly. Pero hindi po natin kasi ma-confirm kung sila na po ang bagong nagmamay-ari ng ABS-CBN. Feeling ko pa naman hindi kasi 'di ba? Kasi kung di sana nandoon din sila no concert. Di natin alam. 'Di ba? Sa backstage gano'n. Kasi merong isang DJ dun sa ano. Andun ba siya? Wala naman. Naalala mo Mare? Nung may nag-offer. Naalala mo? Isa yun sa mga information Mare na nalaman ko na sinabi niya na ang magmamay-ari ay ang mga Romualdez. Baka hindi naman as a whole kasi di ba may mga ibang frequencies lang na dating pagmamay-ari ng ABS-CBN na napunta baka sa kanila. Baka nag-invest. Malay mo naman. Maling group of companies na sila, di ba? Diba? Networking na. Hi, Ma'am Becca. Open-minded po ba kayo? Ma'am Becca, hello. Gusto niyo bang kumita ng interest? Ay, pero eto lang, Mare. Ayoko naman magbigay ng kahit anong kuda tungkol sa mga nangyayari. Ini-enjoy ko na lang kung ano yung mga naririnig natin. Kaya nga 'di ba kahapon nung nag-live ako sa TikTok, ang daming tao na nagsasabi, ano masasabi mo? Once and for all, eto lang din 'yan. 'Di ba? Nililinaw lang natin. We respect each other. May kanya-kanya tayong sinusuportahan politically. Siguro ang keyword lang dito is respeto natin yung isa't isa. Ganito Mare. Bigyan natin yung konteksto ng masasaktan talaga. Ang feelings lalo na ng pamilya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nakakulong. May pinagdadaanan sila. Hindi madali. Hindi madali 'yon, Mare, na pagtawanan ng taong bayan. Correct. Pero tayong mga nasa labas na hindi naman dapat natin pinagkokomentan pa ito, 'di ba? Correct. Normal din sa atin, nalawakan natin yung ating isipan na itong si Vice Ganda, bago pa man makulong ang dating Pangulo sa dahig, ganito na yung brand of, yung branding niya sa comedy. Kung sino-sino na din sa mga concerts niya, prior pa din po, mailuklok bilang presidente ng Pilipinas, si former President Rodrigo Duterte. Ang dami na po mga politikong naging, alam mo yun, pulutan sa mga concerts niya. Naku, bakit yun hindi naging issue? Nabunot pa niya Mare, ang mga bilyar 'di ba sa diba? Sa Prime Waters sa Showtime dati. 'Di ba? Pero hindi naman pinansin din ng mga diba? bilyar. Parang tipong kasi nga 'di ba? Unang-una, komedyante, 'di ba? Bakla nga, 'di ba? Ibig sabihin fan lang, 'di ba? Yes. So ibig sabihin ano ito na
seryosohin na gano'n. Bakla naka-wig. Seryosohin. Pero alam mo, Mare, dito lang ako natuwa kay Songbird. Kasi sa huling bahagi ng ating panonood ng first day, Mare, kung saan nagkaroon tayo ng pagkakataon na pumunta sa backstage at makadaupang palad. Yes. Si Meme Vice Ganda at saka si Songbird Regine Velasquez Alcacid. We were shocked. Na nakakaloka na nasabi niya na nanonood daw po siya sa Backlitas. Hello, Songbird. Maraming salamat po, Miss Regine Ate Velasquez Reg. Alcacid. Yes. We love you so much. MC Lassie, nakikinig. Correct, diba? Uy, mag-promote naman kayo dito. Kung ano mga shows mo, Madam May Regine, diba? Open po ang Backlitas. Correct. Diba? Kahit chikahan lang tayo po kayo dito, diba? Nanawagan. O bakit ba? Walang anak. Hindi, mali mo naman, diba? Lawakan kasi ang pag-iisip, hindi yung silip agad, Diyos me. Wala tayong mapapala sa mga taong, medyo mahina ang pangunawa. Ay, wala talagang ganun. Ay, Mari, bago tayo tuluyan magtapos, i-flash nga ulit natin yung naging pahayag ng Davao City local government. Ito ay galing sa kanilang Facebook page. Kung saan nga naman ito ay publicly na pwede nyong duluga. Puntahan. Puntahan. Ayan. So, yan po ang pagpapatunay na hindi po verified. Yung hindi po totoo na napatawan ng persona non grata si Vice Ganda sa Davao City. Though may mga panawagan, Mari, na ideklarang persona non grata si Vice Ganda. Ng mga tao. Uy, alam mo, nakakalungkot nga. Kasi nakita ko yan sa TikTok, Mari. May mga nagsasabi na, bakit naman pupunta si Meme Vice Ganda sa Davao? Ang pangit ng Davao. Ikaw nang galing ka ng Davao. Hindi, excuse me. Maganda ang Davao. Diba? Sabi ko nga una ko talagang nagustuhan na way back pa. Diba? Presidente pa po natin si Fidel V. Ramos. Yan, diba? Fidel V. Ramos hanggang sa naging Gloria Macapagal Arroyo. I love Davao. Kasi, bakit? Zero crime rate na during that time talaga. Diba? Yun lang yun. Hindi, yung camera, yung mga tao. Diba? Bakit pa? Tapos? Zero crime rate talaga. That's why I love Davao City. Sabi ko nga, during that time, may mga dagat-dagat ba sa Davao? Meron. During that time na yun, Fidel V. Ramos pa lang, tsaka hanggang sa nag-turn over to Ano yung Macapagal natatandaan Arroyo. mong mga tourist spot sa Davao? The Venue. Yan. The Venue? Yes. Ano meron sa The Venue? Yung parang isang malaking, ewan ko kung meron pa yun ngayon kasi inabutan ko yun yung The Venue na tinatawag. Para natin siya ditong tiendesitas. Parang ganon. Pero kainan siya ng kainan lahat. Diba? Of course, ang Marco Polo. Bago napadpad sa Metro Manila, sila ang unang may Marco Polo Hotel sa Davao City. Diba? Marami. Maganda. Tsaka isa pa, Day. Kahit maglakad ka ng madaling araw doon, diba? Hindi kami natatakot maglakad. Talagang yun ang masasabi ko. During that time, nasabi ko nga, alam mo kung kung ganito lang sana ang presidente ng Pilipinas, 'di ba? Lahat titino. Nagkatotoo, 'di ba? Yes. Na naging presidente siya from mayor, siya lang din nakagawa niya. From mayor to 'di ba? Abangan natin kung magagawa din niya ni Vico Soto. Malay natin. 'Di ba? Kasi si Vico Soto daw ang parang malaking basta may ganyang sa kasaysayan na local government sa Pasig City, 'di ba? Maraming nga nalulungkot kasi last term na siya. Diba? Tapos hindi pa siya pwede mag-president. Vice na lang muna. Senator muna. Pwede. Okay, mag-congressman muna para mabantayan pa rin niya yung lunsod nila na inalagaan niya for 9 years. Diba? Anyways, yun lang naman. Ikaw, ano bang komento mo dun kay Fiang? Uy, naloka ako kay Senator Bam Aquino na pasayaw ni Meme. Diba? Yun nga, diba? Kung si Senator Bam nga sumayaw, tapos si JM Fiang, arte-arte nyo. Kaya nga. Diba? Yung mga tipong, attitude kayo. Si Fiang sumayaw, si JM medyo nahihiya ata. Hindi, una nahiya pa si Fiang bago siya sumayaw kasi kumapit siya kay JM, tapos dun siya nagsasayaw na. Pero si JM talaga, parang, talaga, hindi kayo game. Samantala, Bea Alonso sumayaw. Senator Bam Aquino. Yung boss ninyo, si Charo Santos, sumayaw. Tapos kayo, ganun ang lamlam nyo. Saan ang support nyo doon? Kakaloka kayo. Hindi galit na galit kay, yung diba? Si Maloy din, sumayaw. Yes, diba? Uy, congratulations nga pala sa PBB sa naganap na concert kahapon sa Araneta Coliseum. Yung PBB collab. Ayan, may concert sila kahapon. Correct, hindi ba? Nandoon sila lahat. Yes, at
of course, congratulations din sa sa SB19, ayan, tsaka kay Sarah Geronimo. Sa naging concert nila, ayan, diyan sa sa sabi ni John Moa Arena. Sabi ni John Batoon, campaign manager na kayo ni Mayor next Pass. Ayaw namin. Because nothing beats the jet ski holiday. But anyways, ako mga pangga, super OT na sabi niya. Huwag nyo kaming i-bash kasi nga alam namin na demonyo ka. Sa mga nambabash. Diba? Uy, panoorin niyo yan sa podcast sa Baklitas this Wednesday. Oo, naiintindihan namin kapag binabash mo kami kasi nga demonyo ka. Oo. Anyways, gawin mo lang ng gawin. Ma-OT ka lang na ma-OT kasi nga demonyo ka. Anyways, ako mga pangga, dyan po muna natatapos ang ating Monday Chikahan. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!